Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Unahin muna po natin yung ating issue natin ng mga weather information, particular na po itong rainfall information. Sa ngayon po may naka-issue na rainfall information sa may bahagi ng Mindanao. Sa ngayon po kasi nakararanas ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone ang bahagi ng Mindanao. Particular na nga sa may bahagi po ng Caraga, gayon din sa may Soc-Sargent, ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Ngayong araw naman, sa ating latest satellite images, makikita nyo po wala tayong bagyong minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Maliit nga yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Amihan ang nakakaapekto sa Northern Luzon, habang shearline. Yung shearline po, banggaan ng malamig na hangin mula sa Amihan at yung mainit na hangin mula sa Karagatang Pasipiko na nagdudulot po ng mga pag-ulan. Particular na nga dito sa may bahagi ng Central Luzon. In particular po yung area ng yung lalawigan ng Aurora. Samantala, Intertropical Convergence Zone or ITCZ, ito po yung pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres o hating globo mula sa northern and southern hemispheres, kaya po may mga kaulapan, particular na sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Mas malaki nga yung posibilidad ng mga pag-ulan sa bahaging ito ng ating bansa. Kaya nakita nyo po kanina, meron pong rainfall information lalo na sa may bahagi ng Mindanao. Samantala, malaki rin yung posibilidad ng mga pag-ulan sa Aurora dulot ng shearline, habang mga mahihinang pag-ulan at kung minsan ay makatamtaman ng mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Northern Luzon. Sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman ngayong araw medyo mainit at tanghali, pero may mga posibilidad pa rin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, pero katamtaman hanggang sa maalon na lagay po ng ating karagatan ang mararanasan, particular na sa Northern and Central Luzon, dulot po ito ng hanging amihan. Ang nalalabing bahagi naman ng ating bansa, makararanas po ng banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng ating karagatan. Mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliit sa sakyang panda at malilitang mga bangka, lalong-lalo na kapag meron tayong mga localized thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon ng ating karagatan. Narito naman ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita po natin bukas, magpapatuloy yung epekto ng Intertropical Convergence Zone, particular na sa may bahagi naman ng Palawan at Mindanao. Posibleng mabawasan na yung mga pag-ulan, particular na sa may bahagi ng Kabisayaan. Magpapatuloy din yung epekto ng shearline, particular na sa Aurora at Quezon. Kaya sa silangang bahagi po ng Central at Southern Luzon, asahan yung malaking posibilidad ng mga pag-ulan. Pagdating po ng araw ng Martes hanggang Huwebes, inaasahan natin muling lalakas itong northeast monsoon o hanging amihan. Hindi natin inalis yung posibilidad na magkaroon tayo ng gale warning or malalaking pagbabala sa malalaking pag-alon ng karagatan, lalong-lalo na sa may northern Luzon, dulot ng hanging amihan. Yung inaasahan nating surge ng northeast monsoon. Magpapatuloy din yung shearline sa silangang bahagi ng Luzon, habang inaasahan naman natin na mas mababawasan pa yung epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa may bahagi naman ng Palawan at Mindanao sa mga susunod na araw. So generally po makikita natin malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas lamang ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa ating sa buong kapuluan po natin. At magandang balita sa ngayon po, base sa pinakahuling datos natin, maliit pa ngayon yung posibilidad, medyo pahinga muna po tayo sa mga bagyo, at least for this week. In the next 3 to 5 days, maliit yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maaari pa rin naman magbago itong forecast natin, kaya lagi po kayo tumutok sa mga update